Yes po, muli po isang magandang araw na naman po kahit maulan. Pag-usapan nga po natin itong hot issue ngayon. At syempre po ang aking walang sawang panawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, Boymer String. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At muli po, babala po ito sa mga galit na galit at ayaw na ayaw po na maririnig na sinasabi ko na 101% matutuloy po ang halalan. Okay, binabala ko po kayo na hindi po para sa inyo ang video ito at tiyak po na masasaktan po kayo. Sigurado masasaktan po kayo dahil masakit po ang mga sasabihin ko dito. Makakasakit po sa inyo. Yes po, pag-usapan po natin itong latest issue ngayon. Itong panawagan daw, o panawagan nga, ni Madam Amy Marcos sa Pangulo na pirmahan na ang ratified bill. Mga kabarangay, ito po, sa katotohanan lang po ay marami na po sa mga nakaupo ang nakahalata na po na moro-moro lamang ito. Ito pong ginagawa ni Madam Amy, halatado na po. Kagaya po ng nai-content ko na, itong si Madam Amy, pati na po yung nagsulong ng postponement ng halalan, ay alam po nila na hindi po ito magtatagumpay. Walang-wala po itong lusot, mga kabarangay. Yes po, alam po nila na ito po ay hindi po lulusot. Alam po nila na ito po ay madideklara na unconstitutional kung ito po ay makakarating muli sa Korte Suprema. Pero bakit nila pinipilit? Yun nga po, para makuha nga po yung boto ng mga nakaupo. Napakalinaw naman po na pamumulitika lamang ito. At isa pa po, alam na alam din po ni Madam Amy na hindi po yan pipirmahan ng Pangulo. Pero bakit po lumalabas yung mga ganyang issue? Bakit po siya nagsasalita o nagsabi na o nananawagan sa ating Pangulo na pirmahan na? Eh syempre po para may maipakita siya sa mga tao na talagang kumikilos pa siya. Na talagang parang yung makikita ng mga pinangakuan niya na hindi po siya nagpapabaya. Na talagang sinusulong niya na mapospon ito. Ito po pag-usapan natin. Mga kabarangay, ito po pakaanam namin po yung sasabihin ko. Si Madam Amy po ang electoral chairman o ng Senado. Yes po. At ito ang uulitin ko lang. Bakit po hindi alam ng ating mahal na senadora na chairman ng Electoral Reform Committee ng Senado na hindi pa nakakarating yung kanilang pinasa sa bicameral sa Office of the President? Hindi ba dapat alam nila yan? Dapat control nila? Ngayon, siya, ano ang sinasabi niya? Hindi daw niya alam kung bakit na-standby ito. Saan na-standby? Saan na-stack itong kopya ng ratified bill? Bakit hindi agad nakarating sa Pangulo? Isip-isip, mga kabarangay. Alam po ninyo, si Madam ay may binabalak yan sa 2028. Hindi lang natin alam kung anong posisyon. Or baka hindi nga. Pero yan po ay pampolitika na naman po para sa halalan sa 2028. Kawawa itong mga nakaupo na ito na inuuto-uto. Buti na lang marami na yung nakaisip o nabuksan ng pag-iisip. Siya po ang chairman po ng Electoral Reform Committee yata. Kung hindi po ako nagkakamali. Basta yan po yan. Nang maipasa po ang batas na yan, siya pa ang nagbasa, hindi po ba? At nung pukpukin na po ni Senate President Chis Escudero Gabel, ano ang kanyang sinabi? Approve! At inatasan na yung hindi ko alam kung clerk ang tawag dyan, kung Senate clerk, kung ano, na i-transmit na agad dyan sa Office of the President. Ayaw ko na lang kasi buksan yung clippings eh. Ganyan po yung nangyari, hindi ba? Inatasan agad ng Senate President kung sino man yung pwedeng magdala o mag-transmit agad-agad. Pero bakit hindi po agad na nakarating? Ano ang problema? Yan po ang ibig kong sabihin. Ginawan ko na ng content yan eh. Alam po ba ninyo, yung napag-usapan kasi sa LEDAC ay labag o laban sa kagustuhan ni Madam Amy Marcos. Sorry po. Labag sa napag-usapan yung nangyari
napag-usapan sa LEDAC na tuloy na ang halalan at 4 years term. Hindi po ba? Pero nung ipasa ito sa Bicameral Conference Committee, postpone ang halalan 4 years term. Paano ngayon yan matatransmit agad? Siyempre po, magkakaroon ng yan, ng mga pagtatalo, pag-uusap, kahit hindi natin nakikita. Siguradong may magtatanong, Madam, bakit po ganyan yung nangyari? Hindi ba yung napag-usapan po natin na tuloy ang halalan, 4 years term? Pwede sabihin ni Madam Amy naman, hindi, ang napag-usapan natin, dapat mapospon ang halalan. Isip-isip. Yan po ang dahilan, mga kabarangay. Kaya ako po ay talagang walang sawang nagsasabi, kahit batugisin pa ako, na 101% po matutuloy ang halalan. Kasi yan po talaga ang tunay na mangyayari. Hindi po yan hindi po mapopospone. Hindi po yan laulusot. At ito pa, mga kabarangay, nakita naman po ninyo at nasubaybayan natin yung mga pangyayari. Uulitin ko lamang ito. Kung yan po ay talagang lulusot, magiging tunay na batas, sabi ko nga po, dapat noon pa, bago mag-midterm election, na ipasa na yan, pinasa na yan. Nakita naman natin ang nangyari, hindi po ba? Last minute po ng pagsasara ng Kongreso, saka pa lamang po nila yan na-aprobahan. Hindi po ba? At ilang araw na lamang po, or saktong nagsasara na, doon lamang po yan napag-usapan sa po ng Senado ay 4 years lang, at ang version po ng Kongreso ay 6 years, so magkasaluhat. Kaya nga po sa Bicameral Conference Committee, ayon sa kanila, yan po ang napagkaisahan. Pero baka hindi po yan ang napagkaisahan Baka ang napagkaisahan dyan, yung pinag-usapan sa LEDAC. Tuloy ang halalan, 4 years term. Kaya nagka-letse-letse, nagka-aberya. At yan, hindi agad nakarating hindi po agad nakarating yung kopya ng ratified bill sa Office of the President na parang kataka-taka, parang hindi po normal. Hindi po ba? Samantalang yung ibang bill nakasunod po o nakasabay na naipasa sa Bicameral Conference Committee, nakarating po. Yung iba nga, naibeto na ng Pangulo Yung iba, aprobado na. Kaya panawagan ko ito sa mga nakaupo. Nakita na po, naman po ninyo kung ano yung nangyayari. At salamat na lamang sa mga napakarami din na nabuksan na po yung pag-iisip. At okay na, nagtatrabaho na ng maayos. Alam na ang gagawin dahil matutuloy na ang halalan. Ang problema lang dito, bagay, sila ang magproblema dyan, di tayo. Ito yung mga sarado ang pag-iisip, yung mga walang ginawa, kundi ang maghintay na lamang ng sahod sa barangay. Kaya takot na matuloy ang halalan. At paniwala pa sila hanggang sa kasalukuyan na talagang mapopospon po ang halalan. Walang postponement na mangyayari. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya pag sinasabi ko na hindi yan pipirmahan ng Pangulo, napakarami nang nagtataas ng kilay. Napakarami na nang nagbabasa, nagsasalita sa akin sa comment section ng mga masasakit na salita. Paano po pipirmahan ng Pangulo yan? Bakit pipirmahan ng Pangulo yan? Gusto nga niya matuloy. At iniiwasan nga ng Pangulo na kapag pinirmahan niya yan, tiyak na may magko-complain nga. Paano kung ideklara uli? At sigurado na i-deklara uli na unconstitutional yan. Di na 2 strike na naman na siya. Na sinasabi po ng mga eksperto na pwede po siyang ma-impeach o impeachable offense yan. Natural, hindi naman yan gagawin ng Pangulo. Maraming magagaling na advisor ang Pangulo. Kaya po, hindi po nakakapagtaka na yan po ay hindi po pipirmahan ng Pangulo. Ito yung nakapagtataka. Oo, maaring magtaka kayo na baka ibeto ng Pangulo yan. Yes po, may posibilidad pa na ibeto nga ng Pangulo yan siguro, dyan magtataka kayo, bakit ibineto ng Pangulo? Yan po ay posibleng gawin ng Pangulo. Ang ibeto ito. Pero ang pirmahan po yan, imposible po, hindi po yan pipirmahan ng ating Pangulo. Kaya po muli, sa mga magtatangka o gustong umabol, tatakbo, dito po sa darating na barangay at SK election sa December 1, 2025, kagaya po ng sinasabi ko, kung kapitan ang hahabulin mo, sir, o madam, simulan na po ninyo, ibuo na po ninyo yung inyong mga grupo o yung team po ninyo. Ayusin na po ninyo dahil sayang po ang pagkakataon.
At kung inyo pong ninanamnam ang ating mga sinasabi at kung kayo po ay nag-a-assess, nag-a-analyze ng mga pangyayari, ay tiyak po na makukumpinsi ko kayo na sigurado po 101% tuloy po ang halalan sa December 1, 2025.